Grabe po yung lungkot nung sa bahay opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So yun lamang po, Mr. President. I don't want to belate the point any further. Hindi po ito politika, hindi dahil ganito ganyan. Walang political color. It's just for humanitarian reasons, Mr. President. I know some of the families who are victims who would probably be angry at me, and I understand that. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow, merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Once again, I'm appealing to our colleagues to support and call for the house arrest of former President Duterte. Kung ano man pong pwede nating may tulong sa kanya, bago huli na po ang lahat. Kung sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay maialis sa Bartolina. And urge that we plead for house arrest. Thank you. To associate myself with the sponsorship speeches of our colleagues and express my full support on Post-Senate Resolution number 1.4, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest. I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. I am in favor of this resolution, which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President Rodrigo Duterte under house arrest on humanitarian grounds. For a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. In favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Huyo, sino kayo sa harap ng ICC? Mahuhuyo ito sa ICC. Ang Pilipinas ay hindi nga miyembro ng ICC. Pangalawa pa, hindi naman sila bahagi ng kahit na anong institution na nagko-cooperate sa ICC. Sa gitna ng napakaraming problema, may grabe ang korupsyon sa flood control. At syempre doon sa nakalipas na lindol sa Cebu at sa Visayas, ito pang pinagkakabalahan nila, yung house arrest ni President Duterte. At nakakalungkot na ang pinagtuunan ng pansin ng mga senador ay yung isang mayaman, powerful na dating presidente ng Pilipinas, habang wala silang concern sa pag-violate ng libon-libong nakapiit na ng matatanda na may masakit na cancer, may mga iba dyan namatay na mahihirap. Parang ang Senado ay para sa mga mayayamang nakakulong, hindi doon sa mahihirap na nakakulong.